aking ama, na ang dambuhalang ahas na humahabol sa iyo ay yun yung mga masasamang gawain mo. Habang si Ibn Dinar ay nililitis na ng Allah subhanahu wa ta'ala, biglang lumitaw mula sa apoy na naglalaglab ang isang dambuhalang ahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم بعد فالسلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. Mga kapatid sa Islam, mga kapwa ko mag-aaral, ang topic naman o paksa na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay patungkol sa isang kisa, patungkol sa isang history ng isa sa ating mga tabi'in. Ang tabi'in na ito, mga kapatid sa Islam, ito ay isang lalaki, isang masamang lalaki, isang highway robber, isang hold-upper, isang lasinggero, isang basagulero na di kalaunan ay naging isang tanyag na imam. Halina at tunghayan natin ang kisa na ito, ang history na ito ng isa sa ating mga tabi'in, at nang sa ganon, insya Allah subhanahu wa ta'ala ay baka makapulot tayo ng aral mula sa kisa na ito. Ang tabi'in na ito, mga kapatid sa Islam, ay pinangalanan na si Ibn Dinar. Si Ibn Dinar, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, isa siya sa mga tabi'in. Ipinanganak siya sa Iraq. Si Ibn Dinar, tulad ng nasabi ko kanina, nakilala siya sa kanyang kabataan bilang isang masamang tao. Isang highway robber, hold-upper, lasinggero, magnanakaw. Ito na ang kanyang nakagawian na gawain at hanap buhay simulat sa pool. Ito ay isang gawain na malayong malayo sa katangian ng isang mananampalatayang tao. Isang araw, mga kapatid sa Islam, napagawi siya sa palengke. Si Ibn Dinar ay pumunta sa palengke or sumadya siya doon upang bumili ng kahit ano, ng makain o kahit ano na mabili doon sa palengke. At napansin niya doon ang isang matandang pulubing lalaki at isang mayamang lalaki na bumibili ng tinapay. Una niyang napansin ang isang matandang pulubing lalaki na bumibili ng tinapay. At ang tinapay na yon ang pinakahuling natirang tinapay o paninda doon sa palengke na tinitinda ng isang tindero o ng isang panadero. At nung babayaran na nung matandang lalaki, matandang pulubing lalaki yung tinapay na yun, ay biglang umeksena o biglang dumating ang isang mayamang lalaki na, yun nga, masasabi natin na may taglay na yaman sa pananalapi. At gusto niyang agawin o kunin yung tinapay na yun na kung saan ay nabili na nung matandang pulubing lalaki. Sabi nung mayamang lalaki sa pulubi na lalaki na yun na matanda na kung saan nakabili na nung tinapay, sabi niya, akin na ang tinapay na yan. Sabi nung mayamang lalaki, ako ang bibili at babayaran ko ng doble ang tinapay na yan para lang makuha ko. At ang tindero ay ibinigay agad doon sa mayamang lalaki kapalit ng mas malaking halaga ng bayad. At ang ginawa ng matandang pulubing lalaki na ito ay nagmakaawa siya doon sa mayamang lalaki na yun na kumuha sa kanyang tinapay. Anong sabi ng matandang pulubing lalaki? Ya rajul, law samahta, a'tani hadzal khubz al-akhir, laqad istarayta hadha awwalan. Ito yung sabi ng matandang lalaki. Sabi niya, pakiusap, sabi niya, akin na, sabi niya, yung tinapay na binili ko. Dahil katunayan, ito lang yung natitirang tinapay dito sa palengke. At yun nga, laqad istarayta hadha awwalan. Ako, sabi niya, ang unang nagbayad, ako ang unang bumili ng tinapay na yan. Wa lam yatsbaq li malun kama anna banati tantajiruni li husuli ala hadzal khubz. Sabi niya, pangalawa, sabi niya, wala na akong natirang pera. At ang tinapay na yan, sabi niya, ay hinihintay ng aking mga anak doon sa bahay. Dahil yan lang ang kanilang ginagawang pang-dinner sa gabing ito. At kung hindi mo yan ibibigay sa akin, sabi nung matandang pulubing lalaki, magugutom, sabi niya, ang aking mga anak.
At ang mayamang lalaki na ito, mga kapatid sa Islam, parang walang narinig. Wala siyang pakialam doon sa pakiusap ng isang matandang pulubing lalaki. Ang lahat ng kaganapan na ito ay nasaksihan ni Ibn Dinar. Kaya bigla siyang umeksena dito na may kasamang galit. Dahil sa nasaksihan ni Ibn Dinar na pagmamalabis ng mayamang tao doon sa pulubing matandang lalaki, dahilan ito para siya ay makaramdam ng labis na galit. Pinuntahan niya ang dalawang lalaki at linapitan niya yung mayamang lalaki. Linapitan ni Ibn Dinar yung mayamang lalaki at sinabihan niya ito. Sabi ni Ibn Dinar, ibalik mo sa kanya ang kanyang tinapay. Dahil nasaksihan ko mismo na siya ang unang nakabili ng tinapay na yan. Sabi nung mayamang lalaki, sabi niya, bakit ko ibabalik? Sa akin ito. Sa akin ito, sabi niya, binenta nung tindero. Sa akin ito, binenta nung panadero. At ang ginawa ni Ibn Dinar ay pinuntahan niya yung tindero, yung panadero, at dinoble pa niya yung bayad. Nakipagbidding si Ibn Dinar doon sa mayamang lalaki na yun para lang maibalik ang tinapay na yun doon sa matandang pulubing lalaki na unang nagbayad nito. Dahil sa si Ibn Dinar ay isang mapera din na tao, dahil nga sa siya ay magnanakaw, holdapper, robbery, mandurukot, kaya natalo niya yung mayamang lalaki. Sa bandang huli ay napasakan niya yung tinapay at ibinigay niya ito o ibinalik niya ito doon sa matandang pulubing lalaki. Sinabi ni Ibn Dinar doon sa matandang pulubing na yun na kapag kasabi niya, makain na ng iyong mga anak ang tinapay na ito, pakisabi lang sa iyong mga anak na ipagdasal lang niya ang isang tao na nagngangalan na Ibn Dinar o Ibn Dinar, na naway gabayan pa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas, dahil ang tao na ito, sabi niya, ay sobrang nalihis na sa daan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan, mga kapatid sa Islam, na mismo si Ibn Dinar, mismo sa kanyang sarili, ay alam na alam niya sa kanyang sarili na siya ay nasa maling gawain, na siya ay mali talaga sa kanyang mga pinaggagawa. Lihis siya sa tamang daan tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gustong-gusto niyang magbago. Gustong-gustong magbago ni Ibn Dinar mula sa mga gawain na ito na masasama. Nahihirapan lang siyang kumawala sa mga nakagawian ng masamang gawain na ito, at hindi niya alam kung paano ba ito sisimulan. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan magbago mula sa kanyang mga masasamang gawa patungo sa mabubuting gawa. At di kalaunan, tulad ng hiniling niya doon sa matanda na ipagdasal ng kanyang mga anak, alhamdulillah, at tinupad nung mga anak ng matandang pulubing lalaki ang kahilingan ni Ibn Dinar na siya ay ipagdasal. Alhamdulillah. Si Ibn Dinar, mga kapatid sa Islam, maliban sa gustong-gusto niyang mabago ang kanyang pananaw sa buhay, kumawala sa mga mali at masamang mga gawain na nakagawian, ay gusto rin niya rin talagang magkaroon ng sariling pamilya. Ibig sabihin nito, si Ibn Dinar ay gustong-gusto na rin niyang mag-asawa. Ngunit malabo. Dahil lahat ng mga kababaihan na nakakaalam o nakakakilala sa kanya ay natatakot. Nawawalan ng interes sa kanya dahil nga sa kanyang pagkakakilanlan na isang masamang tao. Kaya wala ni isang babae na nagkaka-interes o nagkakagusto sa kanya. Kaya ang ginawa ni Ibn Dinar ay bumili siya ng isang babaeng alipin. Isang babaeng alipin. Ganima, prisoner of war. Binayaran niya ito, pininyansahan, at nang sa ganun ay makalaya at kanya itong mapangasawa. Alhamdulillah, dahil sa tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala, napangasawa niya ang babae na ito na kanyang pinalaya, at di kalaunan ay nagkaroon sila ng isang anak na babae. Isang anak na babae na kanyang pinangalanan na si Fatima. Si Fatima. Ngunit ang nakakalungkot sa panahon din na yun, habang siya ay
anong tawag dito, habang siya ay mayroon ng sariling pamilya, mayroon ng anak na si Fatima, ay patuloy pa rin ang kanyang pagsasagawa ng mga maksiya, ng mga masasamang gawain. Hindi pa rin niya ito tinitigilan sa kabila ng pagkakaroon niya ng sariling pamilya at ng isang napakagandang anak na pinangalanan na si Fatima. Si Fatima na anak ni Ibn Dinar ay di kalaunan, ito ay alhamdulillah lumalaki, palaki ng palaki, patanda rin ng patanda, hanggang sa umabot na ng 4 o sa ibang riwaya 5 taong gulang na. At si Fatima, tuwing nakikita niyang umiinom ang kanyang ama, si Ibn Dinar ng alak, ay kinukuha niya ito at pinagbabawalan niya ang kanyang ama. Sinasabi niya sa kanyang ama, kay Ibn Dinar, "O aking ama, ayoko ang ginagawa mo na yan. Hindi ko gusto na nakikita ka na umiinom ng alak." At dahil dito, di kalaunan, unti-unting nagbago ang mga gawain ni Ibn Dinar dahil sa kanyang anak na babae. Unti-unti nang nagbabago ang kanyang pananaw sa buhay. Unti-unti na niyang iniiwasan ang mga masasamang kanyang nakagisnang mga gawain. Dahil sa tawfik at hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala na naging instrumento ang kanyang anak na si Fatima. Alhamdulillah. Isang araw, sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibn Dinar kung talaga bang ang kanyang pagbabago ay lillahi ta'ala. Kung ang kanyang pagbabago mula sa masasamang gawain patungo sa mabubuting gawain ay ikhlas, ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isang araw si Fatima ay nagkasakit. Si Fatima na anak na babae ni Ibn Dinar ay nagkasakit at ito ay lumala pa ng lumala. Hanggang sa ito ay kinuha din agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ito ay binawian din ng buhay sa murang edad. Dahilan ito upang si Ibn Dinar ay makaramdam ng hindi masukat na tindi ng sakit, lungkot at pighati at dalamhati. Mula sa kanyang unti-unting pagbabago, bigla ito bumalik sa dati nitong nakagawian. Ang ginawa ni Ibn Dinar ay araw-araw na lang siyang umiinom ng mga nakakalasing na sa pagbabaka sakali na malimutan niya o makalimot siya sa kanyang mga problema o pagsubok na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kinakaharap. Isang araw noon, habang si Ibn Dinar ay lasing na lasing, siya ay nakatulog. Nakatulog dahil sa sobrang kalasingan. Dahil doon siya ay nanaginip ng isang nakakatakot na panaginip. Napanaginipan ni Ibn Dinar na siya ay nasa araw na ng paghuhukom at siya ay linilitis na. Habang si Ibn Dinar sa kanyang panaginip ay nililitis na ng Allah subhanahu wa ta'ala, biglang lumitaw mula sa apoy na naglalaglab ang isang dambuhalang ahas. Isang napakalaking ahas. At ang ginagawa ng ahas na ito ay hinahabol si Ibn Dinar. At gusto siya nitong kainin, kagatin o lamunin. Si Ibn Dinar ay takot na takot. Takbo ng takbo at wala siyang mapupuntahan na ligtas na lugar. Dahil sa bawat lugar na kanyang napupuntahan ay nandoon ang naglalaglab na apoy na kanyang nakakasalubong. Kaya wala siyang takas mula sa dambuhalang ahas na ito na humahabol sa kanya mula sa kanyang panaginip. Noong siya ay pagod na sa pagtakbo dahil sa paghabol ng ahas sa kanya, nadaanan niya ang isang matandang lalaki, isang ulyanin na lalaki, at sinubukan ni Ibn Dinar na humingi ng tulong sa lalaki na ito. Alhamdulillah, ang lalaki na ito ay tinulungan si Ibn Dinar. Itinuro kay Ibn Dinar ang direksyon nang sa ganun ay siya ay makatakas mula sa paghahabol ng dambuhalang ahas sa kanya. At alhamdulillah, sinundan niya ang direksyon na yun na itinuro ng matanda na yun na tumulong sa kanya, hanggang sa matanaw niya o maabot na niya ang isang yungib, isang napakagandang yungib, at doon na siya pumaroon habang tumatakas siya sa isang dambuhalang ahas na humahabol sa kanya. Habang si Ibn Dinar ay papalapit doon sa yungib na yun,
ay napapansin niya na mayroong pasulpot-sulpot o mayroong mga kabataan na lumalabas doon. Mayroong mga kabataan na lumalabas doon sa yungib na yun habang siya ay papalapit. Mga batang lalaki at babae na nasa mga mumurahing edad. At nung malapit na siya doon, bigla siyang nakarinig ng isang boses. Si Ibn Dinar ay bigla siyang nakarinig ng isang boses ng babae doon sa yungib na yun. At ano ang sinabi ng boses na yun? Sabi niya, "Ya Fatima, Ya Fatima. Ya Fatima," sabi ng boses na ito, "iligtas mo ang iyong tatay. Iligtas mo ang iyong tatay." At bigla ko nakita, sabi ni Ibn Dinar, ang aking anak na si Fatima na lumitaw doon sa lugar na yun. At iniligtas niya ako doon sa dambuhalang ahas na yun na humahabol sa akin na gustong kumitil o gustong lumamon sa akin. Alhamdulillah. At noong mailigtas ako ng aking anak na si Fatima, sabi ni Ibn Dinar, tinanong ko ang aking anak. Sabi ko sa aking anak, "O aking anak, bakit ka naririto? Ano ang ginagawa mo dito?" At ang tugon ng kanyang anak, ang sagot ni Fatima sa kanyang ama, "O aking ama, hindi mo ba," sabi niya, "nakikita kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon?" Ito ang sagot ni Fatima. "Alam mo ba," sabi niya, "aking ama, na ang dambuhalang ahas na yun na humahabol sa iyo ay yun yung mga masasamang gawain mo na nag-anyong ahas?" At sabi ni Fatima, "Talagang hindi mo ito matatakasan," sabi niya sa kanyang tatay. "At kung namatay ka sa ganyang kalagayan, namatay ka sa ganyang status, gumagawa ka ng masasama, hindi ka nakapagtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, 100%, sabi ni Fatima, ikaw ay makakapasok sa impyerno." Isa pa, sabi ni Fatima, "Alam mo ba kung sino yung matandang lalaki na tumulong sa iyo habang ikaw ay hinahabol ng dambuhalang ahas na yon?" Ang matandang lalaki naman na yon na tumulong sa iyo ay siya yung nag-iisang magandang gawa mo na nagawa mo sa tanang buhay mo. Siya yung nag-iisang magandang gawa mo na iyong nagawa sa tanang buhay mo. Ito yung magandang gawa mo noong tulungan mo ang isang matandang pulubing lalaki na makuha ang kanyang tinapay doon sa pagmamalabis ng isang mayamang lalaki. At hindi ka, sabi niya, kayang iligtas ng isang napakaliit lamang na magandang gawain o magandang kabutihan na ito. Kaya marapat sa iyo, o aking ama, sabi ni Fatima, ay magbago ka na, magtawba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at damihan mo ang pagsasagawa mo ng mabubuting gawa at pag-ibayuhin mo pa ang pagsasagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nasabi lang ni Ibn Dinar sa kanyang anak, sabi niya sa kanyang anak, "O aking anak, tama ka. Tama ka. Lahat ng mga sinasabi mo sa akin ay tama ka." Ito lang ang naitugon ni Ibn Dinar. At si Ibn Dinar, sa kabila ng kanyang nakakagimbal na panaginip, bigla siyang nagising. Biglang nagising si Ibn Dinar sa kanyang pagtulog na ito. At kanyang nasabi, sabi niya, "Panahon na, panahon na." Si Ibn Dinar, nang siya ay nahimasmasan, pumunta siya agad sa masjid upang magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang magsagawa ng salah. At nang siya ay dumating doon sa masjid, nadatnan niya ang isang imam na nagsasagawa ng salah. At ang imam na ito, ayon sa kisa na ito, ay walang iba kundi si Imam Shafi'i. Si Imam Shafi'i ang nadatnan ni Imam Ibn Dinar na nagsasala doon sa masjid na yon. Pagkatapos nito, pagkatapos magbalik loob ni Imam Ibn Dinar, ay nag-impake siya at tumungo sa Madina upang mag-aral, upang manaliksik ng kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. Simula noon, si Ibn Dinar ay nabago na ang kanyang pananaw sa buhay. Tinigilan na niya ang kanyang mga gawain, lahat ng kanyang mga nagkagisnan na mga masasamang gawain. At dahil sa hidayah at taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay naging isang tanyag na imam. Si Ibn Dinar ay naging isang tanyag na scholar. At ngayon, siya ay tinawag na si Imam Malik Ibn Dinar. Alhamdulillah. Fan-nasiha sa mga kapatid ko sa pananampalataya,
sa mga kapatid ko sa Islam, ito man ay Muslim at hindi pa Muslim, kung mayroon man sa atin ang mayroong ganitong klaseng gawain, ina-advise ko sa inyo na huwag tayong mag-alinlangan na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang lahat ay hindi pa huli. Ang lahat ng kasalanan ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law balagat dhunubaka qanan as-sama, summa astaghfartani, ghafartu lak." Ito ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. O kayo na angkan ni Adam alaihi salam, kahit paman ang inyong mga kasalanan ay umabot pa sa langit, hanggang sa dulo pa ng langit, umabot pa sa ulap. Kung kayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumastaghfartani, ghafartu lak. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay hihingi ng tawad mula sa akin, kayo ay aking patatawarin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi jami'an wa barakatuh.